Napapansin ko habang kumakain tayo. Tingin ka ng tingin sa malaking kalendaryong nasa dingding. Ano ba meron sa kalendaryo? May kinukwenta lang ako, Kuya Simeon. Anong kinikwenta mo? Kung hindi ako nagkakamali ng pagbibilang ng buwan, sa panahong ito, nakapanganak na siguro si Raisa. Kung ano-anong iniisip mo, huwag mo nang iniisip pa ang babaeng yun. Kuya. Sinabi ko na sa'yo. Di ba? Ibabaon na natin sa salimot. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Helen, napaagang panganganak ko. Sabi sa akin na Obigayni, baka raw last week pa ng buwang ito. Pero kahapon, umilab na tiyan ko. Oo, talagang merong ganong baby. Nagmamadaling lumabas. Maglalaba pa sana ako kahapon. Naku, huwag mo na isipin yung mga labahin natin. Madali nang maglaba basta may pride powder. Dapat ka nga matuwa kasi timing ang panganganak mo. 2 buwan mula ngayon magbubukas na uli ang klase, kaya makakapag-enroll ka na. Pag-aaralin niyo po ako talaga. Di ba nangako kami sa'yo? Tatapusin mong pag-aaral mo. Kaming bahala sa lahat ng gastos. Pero, kasubuan natin, ha? Opo, ate. Hindi ko po nakakalimutan yun. Siya nga pala, nung tanongin nung nurse kung anong ipapangalan ng nanay, ang sabi ko, pangalan ko. Ang Kuya Noel mo naman ang ipinalgay kong ama ng bata. Ayos lang ba yun? Bakit tayo mo sumagot? Tinatanong kita kung okay lang ba sa'yo na kami yung nakarehistrong magulang ng bata. Pangkatulang namin si Raisa. Lalo ngayong nakapanganak na siya. Lalo siyang kumanta sa tingin ko. Sir. Awa na ba ito na naging pag-ibig? Kumusta ang bagong daddy? Ikaw pala, Lucas. Nagulat ako sa biglang paglapit mo. Kasi nakita kong malalim ang iniisip mo eh. Nakalabas na ba ng ospital ang baby mo at yung nanay? Oo, nakalabas na. Anong pakiramdam? Excited ka, no? Medyo. Ngayon kung nakapanganak na si Raisa, paalisin niyo na ba siya? Ha? Hindi pa, pare. Mag-aaral pa yun, sagot namin. Ha? Pag-aaralin niyo ba? Ibig palang sabihin, magtatagal pa siya sa inyo? Kasama yun sa kasunduan namin. 1 taon na lang kasi, tapos na siya. Kaya sabi namin ni Helen, sasagutin na namin. Ang laki rin pala ng gagastusin niyo sa kanya. Hindi bale, pare. Napakalaki rin naman ng biyayang ibinigay niya sa aming mag-asawa. Kaya ko na ang magagaang na trabaho dito sa kusina. Kahit paghuhugas lang ng plato. Kakahiya naman kung hindi na ako kikilos. Ay, umiiyak ang baby ko. Pupuntahan ko. Baka nagugutom, Ate Helen. Pagdededehin ko. Pagdededehin ko, anak ko. Mukhang nakakalimutan mo. Di ba sinabi ko na sa'yo, kami ni Noel ang nakarehistrong magulang ni baby? Kaya hindi mo siya anak. Ako nanay niya. Sorry, ate. Kaya sige na, doon ka na sa kusina.
ako nang bahalang mag-asikaso sa anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Simeon, mukhang magiging maganda ang ani mo ngayon sa iyong bukid, ah. Oo nga, Lita. Kuya Simeon, mukhang magiging maganda ang ani mo ngayon sa iyong bukid, ah. Oo nga, Lita. Dati lahat ng kinikita ko dito sa pagbubukid, sa pag-aaral ni Raisa na pupunta. Pero sinayang niya. Galit ka pa rin ba sa anak mo, kuya? Walang amang hindi magagalit sa ginawa ng pamangkin mo. Patawarin mo na siya, Kuya Simeon. Hindi lang naman si Raisa ang unang anak o unang babaeng umuwing buntis, pero wala namang asawa. At saka isa pa, niloko siya eh. Kasalanan ba ng isang babae kung naloko siya ng lalaking minahal niya? Hindi masamang magmahal. Pero pag pinairal ang lintik na katangahan, doon napapahamak ang isang babae. Kung ba't kasi ang daming bobong babae? Dapat kasal muna bago sila magtanggal ng panty. Liza, eto, tanggapin mo ito. Pera? Malaking halaga po ito, Kuya Noel. Para saan po ito? Nangako kami sa'yo, hindi ba? Pag-aaralin ka namin. Iyan ang perang pang-enroll mo. Mag-inquire ka na para makapamili ka ng maayos na class schedule, ha? Salamat po, Kuya Noel. Salamat sa walang sawang pagtulong niyo sa akin. Kami man, Raisa, nagpapasalamat din sa'yo. Ibinigay mo sa aming mag-asawang matagal na naming inaasam-asam na pangarap. Kuya? Kuya Simeon, ano yung tinutungga mo? Alak ba yan? Lambanog. Tinikman ko kung sumarap na sa babad na langka at bubblegum. Tikim ba yan? Eh, ang laki na ng bawa sa bote, oh. Medyo masarap na. Kuya Simeon, problemado ka, no? Malungkot ka. Ayaw mo lang aminin, pero alam ko, palagi mo ring naiisip si Raisa. Malas akong ama, Lita. Bakit nagkaroon ako ng anak na sobrang tigas ng ulo? Hindi lang matigas ang ulo, bobo pa. Nagpabuntis sa lalaking hindi naman pala sa talagang gusto. Naroon na ako. Naging walang ingat nga ang anak mo. Pero bilang ama, hindi mo dapat pinaiiral ang katigasan ng puso mo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hindi ka ba nag-aalala sa kanya kung ano na kaya ang kalagayan niya ngayon? Itinakwil ko na siya. Kuya. Wala na akong anak. Kaya hindi ko na siya iniisip. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang tula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royal. Kumpara sa school
school na pinasukan ko noon sa probinsya namin. Napakaganda nitong university nito. Salamat at may tumulong sa akin. Pero, sapat bang kabayaran ito para sa anak ko? Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako kung tama bang ginawa ko. Hi! Classmates tayo, di ba? Hindi ko pa kilala ang mga classmates ko. First day pa lang kasi ng klase. Natatandaan ko yung mukha mo eh. Nasa iisang classroom tayo kanina. Ako nga pala si Joy. Ikaw? Riza. Friends na tayo, ha? Napansin ko kasi, wala ka pa rin kakilala dito. Transfer sa fast food sa labas. I-celebrate natin ang pagiging magkaibigan natin. Ako ang taya. Ano, bunso? Bagong paligo na yan. Presko na. Oh, kutsi. Oy, tumatawa, oh. Masaya ka, no? Kasi presko na pakiramdam mo. Oh, mamaya dededi ka, ha? Tapos, sabay tayong matutulog. Ano, bunso? Bagong paligo na yan. Presko na. Oh, kutsi. Oy, tumatawa, oh. Masaya ka, no? Kasi presko na pakiramdam mo. Pero alam mo, anak, sobrang saya ko nung dumating ka sa buhay ko. Kaya naman loves ko ni Mommy. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hoy, Raisa. May napapansin ako sa'yo. Madalas tahimik ka. Parang ang lungkot-lungkot mo. May problema ka ba? Wala akong problema, Joy. May naaalala lang ako. Ano nga yung naaalala mo na nagpapalungkot sa'yo? Wala. Bira ka naman eh. Tayo na nga lang ang mag-close friend dito sa university. Ayaw mo pa magsabi sa akin ng problema mo. Alam ko yan. Sabi ko na nga, magulgul ka na nga. May problema ka talaga eh. Ano ba yun? Baka makatulong ako. Joy, ang totoo. May anak ako. Ano? Pero, may asawa ka. Wala akong asawa. Iniwan ako ng boyfriend ko. Tapos pinalayas ako ng tatay ko. Kaya napadpad ako dito sa Maynila. Tapos inampun ako ng mag-asawang tumulong sa akin. Sa kanila ako tumira. Sila ang gumastos sa panganganak ko sa ospital. Tapos sila rin ngayon ang gumagastos sa pag-aaral ko. Yung anak mo, nasaan na? Nasa kanila. Sila nakarehistro magulang ng bata. Yung anak mo, nasaan na? Nasa kanila. Sila nakarehistro magulang ng bata. Isip. Joy, nagigilty ako. Iniisip ko, tama bang ipinamigay ko ang anak ko